get a national ID. Princess Iniento, diba? Wala lang, kahit Ganun, hindi ko magugustuhan. Aawayin ko talaga. Pwede ka nila dayain. hello guys, today we are going to Pacific Mall to get a national ID para meron tayong valid ID. Madali lang, kailangan nyo lang ng valid ID kahit isa and then, or dalawa. Mamaya tingnan natin para sure kung ilan ba talaga. So let's go! Dito na po tayo sa Pacific Mall. Pasko na! May parola na! Basta kami mag-fill up. Punta na kami here sa dulo daw. Ma'am, ganda niyo po, ma'am. Pasok ang mata sa loob. Ay, pahawin ang buhok sa mata. Princess Iniento, diba? Sobrang bilis, tapos na ako. Ito na ang sleep ko. Papadala na lang daw sa bahay namin. Sobrang bilis, walang babayaran. One valid ID, okay na. Tagal ng pag mga biometrics. Bakit? Hindi nagre-register agad yung kami. DBin mo, gano'n. Nakakailang ito yan. Ayun. So, ano lang ginawa? Magre-register lang dito. Sobrang bilis. Baka malito kayo kasi merong voters area, ganyan. Hanapin nyo lang yung national ID, walang pila. Pag maraming pila, hindi yun yun. Tapos, pupunta na kayo doon. Tapos, bibigyan nyo doon sa ate. Tapos, ano yan? Yung ano kayo ng mata, Iris ganyan. scan. Ayun, iris scan. Tapos, yung fingers. Tapos yung fingers, pipicturan. Bawal ang may buhok sa tenga. At dapat nasa likod ng tenga. Tapos pwedeng umite pero bawal bukas yung kahit kita mo. Paano yan? Kala ko awang mag-shot yung sa Paano ngiti yung walang ngiti? Yan Ito, lang. kaya mo yung Oo, achievement. ginawa ko nga eh. So, yan lang po. Uwi na po kami. Sobrang bilis. Wala pang 5 minutes. Parang 4 minutes and 59 seconds yun. Sobrang bilis lang talaga. So, yan. Uwi na po kami. That's all. See you guys again. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Guys, bili muna tayong siopaw. Shopping pasalubong. Shopping na siya ng mga kakainin sa bahay. Ulam is fish. Episode 5 na kami. Tang kakainin ka. 4X bago. Hi guys! So, yan, nanonood kami ng bagong series sa Netflix called Squid Game, and I believe this series is such a viral ngayon, and daming nanonood sa buong mundo. And what can I say about the situation na meron sa kanila? Kasi parang more on mga gambling, ganun kasi talaga yung number one reason kung bakit sila nagkaroon ng maraming utang at bakit sila sumali sa game na ito para makabayad sila kasi super exage million of pesos kung i-convert nyo ang utang nila. So, parang sa kanila kasi parang sa culture nila na if super duper grabe yung utang, parang hindi kinakaya ng mga tao. Parang nagpatong-patong na, gano'n ka-exage yung ibang players. Yung iba naman dahil sa sugal, ganyan. Dahil sa greed. Yung iba naman walang choice dahil nagkaroon ng emergency ang kanilang
kasama sa buhay. So, ayan, it really depends. So, maybe pag-usapan natin kung ano yung mga, depende na sitwasyon na ganyan, kung mapapayag ba kayo na mangutang ng gano'ng kalaki. For me, I think no, I will not gamble my life for such an extreme amount of money to pay something. Siguro ano na lang ako sa gobyerno, mang-a-ask na lang ako ng help. Pero yun to manghiram sa iba, like sa mga ibang tao ganyan, siguro hindi, hindi siguro. So ayan, yung mga situation, ano ba yung mga situation na mapapa-oo siguro kung pag-usapan natin this week. So, yun lang naman for today, and see you guys again tomorrow. Bye! Ano kayang laman ng surprise socks? Yan. Pokemon. Who's your Pokemon? Sino gusto mo makuha? Ha? Sino? Pikachu? This is 199 pesos at SM. Okay, open mo na. Dito mo open. Dito ka. Dito? Sino kayang laman? Ano? Sino kayang Paano laman? ito na-open? Sino kayang laman? Huwag mo sirain yung baksa. Paano ito open? May tape. Eto dito. Dito. Wow! Shit! Oh, Bulbasaur! Bulbasaur ang lumabas. It's this one. Yay. This one. Bulbasaur. Meow. Our ulam is corned beef with leafy vegetables. Our Dutch meal for dessert. Hello, hi mabuhay! So ayan, pag-usapan natin ang mga situation wherein kailangan ko talaga sigurong manghiram ng super duper malaking pera or mag-gamble. Is ano ba yung mga situation na gano'n? Siguro number 1 is kung merong, naaksidente or merong nagkaroon ng sakit at kailangan ng operation matinding ngayon agad-agad na as in 30 minutes, 20 minutes kailangan na ng pera. Siguro 'pag yung gano'n, siguro yung talagang no choice na no choice ka na at ang maooperahan is your family, ganyan. Siguro dun lang siguro ako mapapa-oo, mag-gamble sa super duper laking pera. Pero other than that siguro hindi. So, kasi alam ko kung gaano kahirap mag-ano ng pera, mag-earn. Kaya alam niyo naman 'di ba, dumating ako sa point na 5,000 lang yung sweldo ko per month and ayaw pa i-increase nung ano ko, nung employer ko. So, I know how hard it is talaga to magkaroon ng work, to earn money. Kaya hindi ko igagambol ng gano'n-gano'n na lang yung pera ko sa mga bagay na hindi naman sigurado. Hindi ako gano'n person, eh. So, yun, in case na lang na gano'n nga, 'wag naman, knock on wood, 'wag naman magkaroon ng gano'ng eksena. So, yun lang naman, tomorrow mag-isip pa tayo kung ano pa yung mga naisip ko, mga situation. So, yun lang naman po for today. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Hot cake for breakfast. Episode 7 na kami ni Squid Game. Sino kaya matitira? Hello, hi mabuhay! So ngayon pag-uusapan naman natin yung mga
reasons ng iba or parang mga situation kung bakit sila napapa-gamble sa mga gano'ng eksena katulad sa Squid Game. So, ako kasi ever since hindi talaga ako gamble sa pera. Kasi 'di ba I play games. Most of the games kasi you need to gamble a lot of money in real life just to get a powerful item. For example, I play Ragnarok, 'di ba? So, sa Ragnarok kasi kung hindi ka maglo-load ng pera, puwede ka namang maglaro lang at mag-ipon ka. Matagal nga lang kasi magga-grind ka, gano'n. So, yung Zenny kung sa Pilipinas peso, sa Ragnarok Zenny yung tawag sa pera. Yung Zenny puwede ko siya ma-earn matagal, as in kailangan kong sumali lagi sa event, kailangan kong mag-grind ng madaming-madami. Gano'n, kung sa iba makukuha nila agad yung kunwari 2,000,000 Zen or 20,000,000 Zenny kapalit lang ng ₱50, ganyan, sa totoong buhay. Hindi talaga ako naglo-load ever, never talaga ako for ₱50 20,000,000. So, siguro yung 20,000,000 puwede ko siya makukuha, yung iba ilo-load ka lang may 20,000,000 Zenny ka na. So, ako kailangan ko pa sigurong matagal mag-online ng siguro 1 linggo ganyan, bago ko makuha yung 20,000,000 Zenny na puwede ko namang i-load na lang na ₱50. So, gano'n ako, never talaga ako talagang nagga-gamble ng real money. If magga-gamble man ako, Zenny lang yung gagamitin ko, hindi ako gagamit ng money. Pero nga dahil pinaghirapan ko yung Zenny na yun, parang nakakahinayang pa din na siya i-gamble, na gamitin ko lang for gamble just to get an item na for the sake of kunwari dahil bagong item ganyan, mas malakas gano'n. So, parang nahihinayang pa din ako at hindi ko pa rin siya ginagamit. Tapos ang ending, nag-stay na lang ako kung ano yung meron akong gamit ngayon. Okey lang naman sa'kin kasi kahit hindi ako super powerful dun sa laro is na-enjoy ko pa din siya. Kasi yung ibang things naman hindi lang naman dahil sa mga gamit-gamit, yung pagpapa-level gano'n na-enjoy ko siya, pag-farm, pag-hunt. Kaya yun, kaya hindi ako risk taker sa mga items when comes to real life money in exchange sa risk taker sa totoong buhay, kaya ayun kasi yun. Kaya hindi kasi ako risk taker. So, yun lang naman po for today's video, and sa totoong buhay hindi talaga. See you guys again tomorrow. Bye! Spaghetti time! Yummy! Naglilihi ako sa chichirya kasi kanina nakita ko yung tira sa inuman nila. Ito, yung bigat. Ay, baliktad. Wala lang, kahit kinig nyo yun, nakidlat na naman. Baka masira mga computer. Look, there's rainbow. Rainbow always after the rain. Hello everyone! So ngayon mag-uusap tayo about Squid Game. If ever masali ako sa Squid Game, mananalo kaya ako. For me, I do love games. I love challenges. I love yung mga ganyang games na very kailangan ng gamitin yung mga thinking, critical thinking, tsaka yung katawan, you have to run, ganyan. Mga physical activities, yes, I love that. But pagdating sa mga ka-team or kunwari kailangan sa una kasi 'di ba magkakasama kayo, magkakakilala, kunyari magkakakilala or mga kaibigan mo, puwede kayong pumili, yun yung ka-group mo, and then after the second round, sila naman yung kalaban mo. So ngayon kailangan mo silang, alam mo yun, mag-sacrifice, kailangan mong i-sacrifice yung relationship just to win, para lang maka-survive ka. Parang para sa'kin yun ang hindi ko kaya. Kasi parang iniisip ko pa lang na kailangan kitang kunwari itulak, ganyan, para matalo ka. Parang nahu-hurt na yung feelings ko. So, I rather lose. I'd rather ma-out na agad sa una rather than yung ano ko sila, ma-hurt ko sila or kung ano man magawa ko sa kanila. Parang hindi ko kaya, hindi carry ng puso ko, mamamatay talaga yung puso ko 'pag gano'n. Kaya
Yon ang aking weakness and I can never win against that. So, it's a no for me. Talo agad ako if ever nasali ako sa Squid Game. So, kayo ba? What do you think? Puwede ba kayo sa Squid Game? Comment down below and ano sa tingin niyo mga strategy niyo to win the game. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Tikman natin itong Lexus Bread. Kung anong lasa. So, ayan, pag nasa gitna yung chocolate niya. Yummy. Lasa daw Marie, sabi ni Francis. Pita na dalawa. Yes. Kaya tayo mga tayo. Tayo mga ikaw. Dali. Our dinner! Burger, steak, Jollibee! Double, yummy! Hello, hi mabuhay! Pag-usapan ulit natin ng Squid Game dahil yun yung pinapanood namin this week. So, pwede ba tayong, dahil nga super intense at super drama ng mga games doon, pwede bang mag-cheat sa larong yon? So, if sa totoong buhay, kung pwede, gagawan mo talaga ng paraan just to win, 'di ba? May mga gano'n. Pero kasi ito, may mga cameras kasi siya. So, makikita nila kung mandadaya ka, ma-out ka na agad. Pero sa totoong buhay, have you ever experienced na naglalaro kayo and then kailangan yung nag-cheat ka para lang manalo or sa games ha, or yung kasama mo nag-cheat, may naisip, "Ay ganito yung gawin natin." Ta's nag-cheat para manalo kayo, ganyan. So, I experienced that, pero hindi ako yung nag-cheat, yung kasama ko. So, there is one time na ano lang naman siya, games lang naman sa pampagising lang sa office. Kailangan pabilisan mong ma-pop yung balloon. So, yung kapartner ko ang ginagawa niya dahil takot akong i-pop yung balloon, kasi kailangan ko uupuan ko, 'di ba, tatakbo, kukuhain ko yung balloon ta's uupuan ko, puputukin. Ginawa niya, gaganunin niya ng ano, ng kuko yung balon. So, siya yung parang siya yung mag-a-act lang ako na uupuan ko, pero siya talaga yung gumagawa ng way para pumutok yung balon. So, yun yung mga ganong things na hindi mo naman makita, hindi kita nila siyempre. Pero kailan dalawa yung may alam. So, kami nanalo kasi kami yung mabilis. Pero yun lang. Yun lang naman yung mga na-experience ko na games na kailangan nag-cheat, gano'n, cheater kumbaga. Tapos, hindi ko maalala kung meron pa, pero yun talaga yung naalala ko na parang, "Ay, oo nga puwede pala yung gano'n 'no, hindi naman halata." So, yung mga parang kumbaga strategy na rin siya, hindi naman cheat, parang strategy. So, parang mag-isip na lang rin ng mabilis, dapat mag-isip ng mga strategy, ine-explain pa lang yung instruction, ta's nag-iisip na agad ng paraan. May mga gano'ng tao and ang galing naisip lang nung ka-partner ko na gano'n yung gawin para nga naman mabilis paputok yung balon. So, yun lang naman. So, sa Squid Game kasi parang hindi yun puwede, mamamatay ka na makikita nila. So, yun, parang wala ka talagang choice dun but to really, gawin yung game. Kaya nakaka-heartbreaking heartbreaking yung ibang eksena dun. So, not to spoil naman. So, yun lang naman and yeah, meron pa kayong mga gano'ng experience? Comment down below para naman basahin natin sa susunod. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Platin ako siya. Hindi pwede naman. Pizza! Gabi ko ay kaplatin. Hello, hi mabuhay! So, ngayon ang topic pa rin natin is Squid Game dahil yan ang pinapanood natin. And na-experience niyo ba na magkaroon ng team na super nega? Yes, and dahil doon, na-experience ko na dahil doon super negative niya, natalo kami sa aming team building to. So, share ko lang sa inyo guys. So, one time, meron kaming kailangan kasi may relay. So, very ano siya, very body, kailangan gamitin lahat ng katawan, ganyan. Kailangan mo mag-ano, mag-kneel sa damuhan, as in, gano'n ka-extreme. So, one time, meron akong, parang siya yung leader, gano'n, leader of the group. Siguro dahil
tinitake niya talaga na leader siya. So, ang ginagawa niya ay dahil yung isang yung parang weakest sa'min dahil siya yung mabagal, ang ginagawa niya, sinasabihan niya na, "Hindi ganyan, bakit ganyan, mali yung ginagawa mo, bilisan mo!" Gano'n siya yung leader namin na na-assign na leader, gano'n siya magsabi dun sa team na hindi makaalis dun sa obstacle. So, ngayon feeling ko kung ako yung sinasabihan ng gano'n, hindi ko magugustuhan, aawayin ko yung nagsasalita ng gano'n kasi hindi siya nakakatulong. Kasi for me dapat dahil team kayo, dapat teamwork kayo, dapat, yung mga words na maririnig mo very encouraging para malagpasan mo yung napakahirap na obstacle na yan, hindi yung maririnig mo is negative. So, ang ano mo, matataranta ka, mape-pressure ka, lahat ng negative things na naiisip mo, 'di ba? Hindi ka makakapag-focus, 'pag encouragement yung mga naririnig mo, "Sige kaya mo yan, sige ano, iba, dito ganyan, okey lang yan, sige," gano'n, mga gano'n. 'Di ba? Kung dapat gano'n yung mga naririnig mo, hindi yung, "Ano ba yan, ang bagal!" Mga gano'n. Kasi kapag gano'n, 'di ba wala na, negets na, asan na yung teamwork dun? So yun lang naman, if ever sa Squid Game yun wala na, pinatay na nung kakampi yung ano, nakakainis na magsalita. So yun lang naman. Kung kayo ba, may experience ba kayong gano'n? Comment down below. And very important talaga ang teamwork kapag siyempre team ang game. So yun lang naman po for today and see you guys again tomorrow. Bye! Creamy Creamy fish Dory. and paprika. Dalawa na lang sila maglalaban. Feeling ko ito mananalo. Tatalo yan. Hello, hi mabuhay! So for today's video, we're just gonna be talking about yung mga things about Squid Game and are you willing to sacrifice your money, your life for the sake of money, for the sake of big amount of money? Siguro at the end of the day, it will boil down sa mga values mo sa life. Ano ba yung mga pinahahalagahan mo? Di ba mahalaga sa'yo yung pera? Okay lang sa'yo na iwalda siya? Mga ganon. And for me, hindi ako fan ng gambling talaga. Never ako nagka-gambling, susugal. Hindi ako fan sa games man yan or anything in real life. Kaya kung ever may mga idol ako, mga celebrities or mga influencers, ganyan, na nakikita ko nag-e-endorse ng gambling, it's very disappointing kasi nga I would never ever parang endorse or ihingkayat sila, yung mga followers ko to join this and do this game or do this thing and try it. Kasi nga alam kong super daming nalululong sa mga gambling at hindi na sila nakaka-recover. Parang nagiging addiction siya kasi gusto mong manalo, yes, gusto mong manalo, easy money, ganyan. Pero ang dami na naming napanood na mga modus kumbaga na ways, yung mga lalo na sa mga games, yung mga online casino gano'n, online basta online na mga baraha-baraha, something gano'n. Na sa una papanalunin ka nung program or nung dinownload mo na application. Papanalunin ka talaga para feeling mo na nanalo ka. Tapos 'pag na-reach mo na yung quota na lagi ka na nanalo, ang gagawin na nila papatalunin ka na ng papatalunin. So, ang gagawin mo ngayon, magga-gamble ka na ng ibang way kunwari kailangan mo mag-load, ganyan, load ka ng load, ganyan, ilo-load mo. So, yung nilo-load mo, kakainin na nila, dun sila kikita. And ang gagawin naman, hindi kasi siya random, parang may program siya na ipapanalo ka, ipapatalo ka. Hindi siya depende sa luck, lalo na yung mga ngayon, system ngayon ng mga online, online programs, hindi siya by luck, Kasi nga kung sa totoong buhay nga puwede dayain yung mga baraha-baraha, yung mga pag-throw ng
dice, pwede nila dayain. Paano pa sa online, pwede ka nila dayain dun. Kaya never, ever, ever, for me ha, huwag kayong magta-try ng mga ganyan kasi hindi siya totoo. Walang nananalo, lang nagiging milyonaryo sa sugal-sugal. Kaya, yun lang naman ang aking payo. That's my take on mga gambling. Kasi nga, super pinahahalagan ko talaga ang kinikita kong pera. Ilang beses ko na yung sinabi. Kaya I will never ever gamble. It's hard-earned money yon and parang hindi ko kaya na mawaldas lang siya ng balewala lang na bigla na lang nawala dahil tinaya ko sa ganito, sayang. Kung pinambili ko na lang, taya ko na lang siguro sa business yon, okay yon, pwede yan. Sige, i-gamble natin yan. Pero kung yung mga petty games lang, mga ganyan, mga online casino, mga ganyan. Never, ever. I can never, ever. So, kayo ba? Do you agree or disagree with me? Comment down below para natin yan, pag-usapan. So, yun lang naman for this week. And yeah, see you guys again tomorrow. Bye! Doon siya natatanggal, hindi ko fault. Gumana siya, but ang bilis niyang nawala. Pagod, anong oras na guys? It's already 4 a.m. and I still have